Pakinggan po ninyo ang kwento ko sa langgam at sa tipaklong. Ito po ay napakaganda mga idol. Ang langgam po ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-iimpo, umulan at umaraw. Tuloy-tuloy sila sa kanilang pag-iimpok na mga pagkain. Dahil ang iniisip po nila, dumating man ang tag-ulan, ay sila ay maraming nakaipok na pagkain, hindi po sila magugutom. Ngayon, tipaklong ay baka haya-hayahay ang buhay. Dahil ang gusto niya, yung pagay ganun, lansing-lansing, yung hindi sila pagod, yung basta easy to get, easy to forget, ganun po ang buhay ng tipaklong. Ngayon po, dumating yung tag-ulanin, ay inagatawanan ng mga langgam ang tipaklong dahil nangingi siya ng pagkain sa mga langgam. Hindi binigyan ng mga langgam ng pagkain si tipaklong dahil tamad si tipaklong ay siya ay pinagtatawanan ng mga langgam. Ay di ganito, dumating ang matinding tag-ulan, si tipaklong ay gutom na. Nakikiusap maigi sa mga langgam na manghihingi siya ng pagkain. Matigas talaga ang puso ng mga langgam dahil nagagalit sila sa tamad eh. Dahil ang sabi ng mga langgam, tamad ka kasi, dapat nung panahong may pagkakataon ka na mag-impok ng pagkain, nag-impok ka para pag dumating yung ganitong malakas na tag-ulan ay meron ka nakasave na pagkain para pwede kang kumain ng kumain lamang. Oh, ngayon, dinis talaga ng langgam. Kahit na nakikiusap sa kanila na manghingi ng pagkain ang si tipaklong, dinis talaga, pinagtawanan pa ng mga langgam. Tamad ka kasi, dapat nag-impo ka ng pagkain. Hindi yung dapat umaasa ka sa kapwa mo. Dapat habang malakas ka, nag-impo ka, o yung may pagkakataon, nag-impo ka. Ganun. Ngayon, ang naging matinding pangyayari sa buhay ni tipaklong, namatay. Namatay ngayon si tipaklong. Tuwan-tuwa ang mga langgam. At si tipaklong ay sila ang naging silbi nilang pagkain. Ayan. Tuwan-tuwa yung mga langgam. Kinain si tipaklong. Oh.